ay tumulong sa mga bata o sa mga estudyante na maging matuto sila sa visual arts. Iba-ibang medium, kompleto naman kami. So, yun lang ang ano namin na makatulong din at halukay namin yung mga ninuno na baka mayroon doon mga artist o baka kami galing din doon kaya kami naging ganito. So yun ang yun din ang isang ano namin layunin. Pagdating ng araw baka mahalongkat nga namin yung mga nakaraan na story tungkol sa arts. Yun lang po. Meron sa kanila, bahagi ng babayan niya sa pagpapapinta sa kanila will be going also to the Dumagat Tribe para doon sa library, community library. So, yun. So, ngayon naman, yung additional din sa akin. Ano rin po ako sa sales and marketing natin. Kasama ko po ito sa team, si Amar Guzman. Sales and marketing po. so, ngayon, doon naman tayo sa mismong purpose kung bakit tayo nag-ipon-ipon dito ng mga IT community. And katulad nga po na sinabi ko kanina, sa Lungsod Quezon, a few years back, meron pa po tayo IT. Ang pinaka-ruling IT natin dito ay nag-exist. Yung IP community po ay nag-exist 1990s. Yung which is, ito po yung mga Dumagat Remontado tribe na huling nanirahan sa Lamesa Dam bago ito gawing Eco Park. So sila na po ang magkukwento sa inyo. Yung Dumagat Remontado, pinangungunahan ni Sir Leo. Mapagpalang araw sa ating lahat, sa mga katribo natin, Luzon, Visayas, Mindanao. So ako po yung kumakatawan sa customary lawyer ng tribo. So bigyan lang natin ng pahapyaw na kwento. So ang Dumagat Remontado po is na-organize po siya 1914. So tama po yung sabi ni Boss Adjay na 1914, so nandyan na po yung Dumagat Remontado. Ang pinakahuli nga na idedetalye natin, dyan sa Lamesa Dam, may mga naninirahan, may komunidad dyan ng mga Dumagat. Kaya lang, nung kinuha na yan ng ABS-CBN at i-develop, so ang gagawin ng mga katutubo, aalisan po nila yan. Kaya sa ngayon po, may mga Dumagat Remontado tayo na nandito sa may Angat Dam. Meron din tayo dito sa may San Jose del Monte. Sa part ng Aurora, sa part ng DRT. So, ang pinakamalaki dito po yung Rizal at saka yung Quezon. So, ayan po. So, ano ba yung mga gawin nila? So, yung mga naandito pa dati, before na umalis sila dito sa atin, sa pagbabago ng panahon na develop, so yun yung naging nakaka-apekto sa mga katutubo nating kapatid. Kasi pag na-develop na yan, nagagawa nila, iiwas sila kasi sila hindi sanay sa maraming tao. So ang ginagawa naman natin bilang advocate nila, so gusto natin na makilala sila ng lubusan. Hindi lang po yung dito sa atin. Kasi pag tinawag na Dumagat Remontado, actually kasama pa po itong NCR. Kaya kung mapapansin nyo po, lahat po ng mga bayan may mga opisina ng NCIP. Tama po ba? So ano po ba yung trabaho ng NCIP? Nakalagay po sa 8371, Batas ng Republika, Batas ng Republika upang kilalanin, protektahan ang mga katutubong pamayanan, katutubong tao na magtayo o maglumikha ng isang pambansang komisyon para sa katutubong tao. Yan po yung NCIP. Kaya kung sana po mabatid po ng ating NCIP na dahil po sa EPRA-Law, dahil sa mga indigenous people, naandyan po yung opisina nila. Tama po ba? So, ngayon kung titingnan po nila, dapat po kilalanin at protektahan ang karapatan nila. Sabi nga, magtatag ng isang pambansang komisyon o lumikha ng pambansang komisyon para sa katutubong tao. Yan po yung National Commission on Indigenous People. So, bakit po? Ang batas po kasi ng mga katutubo ay hindi lang po sa Pilipinas. Ano nakalagay? The International Covenants of which our country is a signatory.
the United Nations Declaration on the Right of the Indigenous People, and Philippines and international jurisprudence, which identifies the forms and contents of IP rights. So, kung titingnan po natin, meron pong batas sa United Nations na talagang kinikilala ang mga karapatan ng katutubong tao. Kaya ito po punta po tayo doon sa Amerika. Napansin niyo po, may sariling batas po ang tribo ng mga Indian American. So alam niyo po ba na ang Nevada, Texas kanila? Kung saan nagbuboxing si Pacquiao, napakayaman po ng katutubo nila ron. Tama po ba? Bakit po? Nakalagay sa United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, UNDRIP, 13 September 2007. Article 19 and 32. Ano sabi doon? State shall consult and cooperate in good faith with the indigenous people concerned through their own representative institution in order to obtain pre-prior informed consent before adopting, implementing legislative or administrative reason. Kung titingnan nyo po, bago po isagawa ang isang proyekto ng pamahalaan, gobyerno, private mo yan o sa gobyerno, kailangan po ng pre-prior informed consent ng katutubo. Hindi po sinabi doon na kailangan ng pre-prior informed consent coming from the NCIP. Tama po ba? Para malinaw. Katulad ng binabanggit ni late chairperson, ang ating chairperson na si Sir Allen Capuyan, sinasabi niya po na dapat ang NCIP sila ang pumuprotekta at gumagabay, tama, at kilalanin. Tama po ba? Hindi po pwedeng NCIP ang kikilala, magmamando na ikaw hindi ka katutubo, ikaw katutubo ka. Bakit? As long as na ikay pinanganak sa Pilipinas, you are considered as indigenous people. Ano lang tayo? Tama po ba? Pwede naman tayo, So, hanggang doon lang po siguro, susunod po. Bigyan natin ng pansin para maibalik natin yung ating kultura, tradisyon at paniniwala. So, maraming salamat po at magandang araw po sa atin.